Okay, 'no? So, maraming pong salamat. At ang susunod po nating topic ay eto, 'yan. Okay, eto pong si Leila de Lima, mga kaibigan, 'no? So, ito pong si Leila de Lima, guys, 'no, ang sabi po dito, De Lima, maghahain umano ng masusing imbestigasyon sa pagkasawi ng 19 hinihinalang NPA. Maghahain po tayo ng resolusyon sa Kamara para agarang siyasatin at sagutin ang marami nating tanong sa insidenteng ito. Leila de Lima, yan. So, eto mga kaibigan, eto yung problema talaga dun sa mga NPA. Yan po mga kaibigan, ng mga taong labas, mga recruitment. Kaya nga pinapaalalahanan ko ulit kayo mga kababayan na nanonood dito sa channel ni Nyolo, sa susunod po na mga eleksyon, wag na po tayong boboto ng mga makakaliwa. Wag na po tayong boboto ng mga makabayan black. Wag na po. Guys, alam na po natin 'yan, eh. Gabriela, ACT Teachers, ah yung ano pa ba yun, yung Gabriela, ACT Teachers, Kabataan Party List, yan. So, nakapasok po yang tatlo na yan mga kaibigan, Gabriela, ACT Teachers, Kabataan Party List. Nakapasok po yang tatlo na yan. Sana po sa mga susunod po na mga, boto 'no, botohan, ay wag na tayong boboto ng mga Kabataan Party List, Gabriela, ACT Teachers. Kasi sa totoo lang po, etong mga 'to, minention yan ni Joe Masison sa kanyang speech noong 1987. Na-mention po niya yan, 'no, yung kanilang legal front. Nandiyan daw ang Gabriela, Kabataan Party List, ACT Teachers. Yan po ang legal front ng CPP, NPA, NDF. Kaya so ayan mga kaibigan 'no, ayan na nga po, 'wag po tayong boboto 'no ng Gabriela, ng ACT Teachers at saka ng Kabataan Party List kasi yan po ay mga, tinatawag ni Joe Masison na, legal front 'no ng CPP, NPA, NDF. Nandun po yan sa kanyang speech mga kababayan 'no. So, 'wag na po natin yan iboboto 'no, yan. Okey na siya. Sino kaya yung ano, yan, yeah, 0991 may tumawag sa'kin, 'di ko alam kung sino. 0991 an 0991? Ang alam ko ano 'to, dito ito, dito, yan. Yes, yan, okey. May tumawag kasi guys 'no, kaya ako nag-lag no. Hindi ko naman kilala yung number 'no, yan. So ayan guys 'no, yung sinasabi na yan ni, Leila de Lima kanila daw, paiimbestigahan nga daw guys 'no, 'yan. So ganyan po kasi ang nangyari 'no kapag, may mga natsutsуги po na mga, kabataan 'no na namumundok pagkatapos natsutsуги po dahil sa engkuwentro, ganyan po talaga ang nagiging problema, ganyan po ang nagiging problem 'no. So, ah, meron na naman, tuma naka-live ako, sino naman 'to? Baka parcel ko 'to, pero bayad na yung parcel ko, eh, 'no, bayad na dati. Hindi ko masagot, naka-live ako, 'no. So, nagla-lag kapag may nagtatawag, 'no. So, guys, 'no, eto na nga, si Leila de Lima po ay nagsabi na maghahain daw ng masusing imbestigasyon sa pagkakasawi ng 19 na hinihinalang NPA, 'yan. So, ayan ang problem mga kaibigan, kapag, may mga natsutsugi 'no, na mga,
hinihinalang NPA, ang problema po talaga ay nababalingan po 'no, ang mga militar, 'no. Sandali guys, sagutin ko muna. Guys, hindi naman sumagot, baka DDS 'yun 'no? Malamang DDS siguro 'no? So ayan nga guys 'no, itong si De Lima ay, maghahain ano ng masusing imbestigasyon para po, malaman 'no, ano bang nangyari dito sa mga nasawi na 19 na hinihinalang NPA. So, gano'n gano'n na lang mangyari 'no, imbestigasyon. So, sa mga kabataan po natin 'no, 'wag na po kayong magpapabudol 'no. Mag-aral po kayong mabuti dahil, hindi niyo po mababago 'no, ang Pilipinas sa pamagitan po ng armed struggle. Mag-aral na lang po kayo at, tuparin niyo 'no, yung inyong mga ambisyon at 'pag kayo ay natapos na, saka kayo tumakbo 'no, ng pagkapangulo ng Pilipinas, Vice President, kongresista, senador at doon niyo, baguhin yung sistema ng ating bansa. Kasi hindi niyo mababago ang bansa natin sa pamagitan lamang ng armed struggle. Yun po ang katotohanan 'no, 'yan. So, ano po ang masasabi niyo sa topic natin na 'yan guys 'no? At, dito naman po tayo sa susunod nating topic, 'yan. Ang susunod po nating topic ay eh, eto po si Congressman Terry Ridon, ang sabi po ni Congressman Terry Ridon, yung 6.7 billion na pumasok at lumabas, gumalaw sa accounts po ng mag-asawa, mabigat pong ebidensya talaga 'yan. Sa tingin ko doon pa lang makukumbinsi na yung mga senador na may batayan ito pong impeachment laban sa pangalawang pangulo, sabi po ni Terry Ridon. So tama naman po siya guys do'n 'no, kasi ito pong 6-7 billion na na pumasok at lumabas sa kanilang, bank accounts na hindi naman po nila nadideklara ay malaki pong, question mark 'yan. Nasaan na napunta ang 6.7 billion? Bakit napakalaki pala ng pera na 'yan 'no, 6.7 billion? Nasaan napunta 'yan? Kanino 'yan galing? Bakit 'yan, napunta sa accounts niyo at bakit lumabas? Bakit hindi makita? Bakit hindi dineklara? So, marami pong katanungan patungkol po sa 6.7 billion na 'yan na hindi rin naman po tinanggi ng mag-asawang Carpio at Duterte, 'di ba? So, mga kaibigan, abangan po natin. Ano pong masasabi niyo tungkol diyan sa ating topic na 'yan, mga kaibigan, 'no? Ano pong masasabi ninyo diyan? 'Yan, okey. Kasi ito guys 'no, malinaw na malinaw 'to na ito ay, malinaw na ito ay medyo nanggaling 'no, sa illegal or sa hindi tama 'no. Kasi kung ang kaperahan na 'yan ay galing po sa maganda or, kumbaga maipapaliwanag nila, eh, bakit po hindi nila nilagay yan sa kanilang SALN? Bakit mukhang itinago po nila? So, ibig sabihin parang questionable po yang mga pera na yan na naglabas-masok sa kanilang bank accounts, 'di ba? So, kayo mga kaibigan, please comment your thoughts sa atin pong comment section, 'yan. So, marami pong salamat. Dito naman po tayo sa susunod nating topic. So, Mila Christy Tan, marami pong salamat 'no, sa pag-drop by sa ating, live. Kini, Kini Amoy Kini Amoy 4161, 'yan. Marami pong salamat sa pag-drop by sa ating live, 'yan. So, ang ating pong last na topic ay eto, 'yan. Eto nga po 'no, Jesus is Lord Church wins property dispute in Hong Kong. The High Court of the Hong Kong Special Administrative Region has affirmed mega church Jesus is Lord Limited's ownership of a property in Kowloons that was the subject of a property dispute, JIL said, no? So sabi po dito, Jesus is Lord, Church wins property dispute in Hong Kong. Yan. So nanalo daw po no ang Jesus is Lord sa kanila pong property dispute dito po sa Hong Kong. Yan. So, alam naman natin mga kaibigan 'no, na ang Jesus is Lord ay marami pong churches 'yan 'no, sa iba-iba pong dako ng
mundo at nandiyan po din yung anak po 'no ni Ka Eddie Villanueva. Ang anak po niya ay si Joel Villanueva 'no, mga kaibigan. At ayan nga, marami po yan silang mga mega churches sa iba-ibang bansa. So yan guys 'no, nanalo po sila sa kanila pong, dispute 'no, property dispute diyan po sa Hong Kong. So good news po 'yan para sa kanila mga kaibigan 'no, na, ibig sabihin, oh, sa kanila na 'yan mapupunta, 'di ba? Yang, mega church na 'yan mga kaibigan 'no, ng, Jesus is Lord 'no. So good news po 'yan sa mga taga GIL, 'yan. So guys, maraming maraming pong salamat. Ano po ang masasabi ninyo sa ating pong topic na 'yan 'no? Guys, ano pong masasabi ninyo? 'Yan. So, bukod diyan mga kaibigan 'no, sa ating topic ay, ah, bukod diyan mga kaibigan sa ating topic ay, gusto ko lang, i-ano 'to 'no, saglit, Eto po guys, gusto ko lang, pasadahan ng konti 'no, okey. Eto po mga kaibigan, etong, usapin po ngayon 'no, patungkol po dito sa, mga patungkol po dito kay Chis Escudero 'no, konting ano lang. Ito pong si Chis Escudero kasi mga kaibigan, alam naman natin na, ang kanya pong, diniklara ay 18 million lamang ang kanyang salin 'no. Pero eto pong kanyang asawa si Heart Evangelista, guys, ay nakikitaan 'no ng mga alahas na naghahalaga ng mga milyones, mga kaibigan, at mga luxury bags at iba-iba pang mga kagamitan na, nagkakahalaga ng milyon-milyon na kung atin pong susumahin at ima-minus po natin yung 18 million na diniklara po ni Chis Escudero sa kanyang salin, ay makikita natin na parang siya po yung pinaka-puris, puris, the poorest senator, 'no? Pinaka-poor na senator ay si Chis Escudero. But how come mga kaibigan, paano nangyari na ang kanyang asawa ay nakakapagsuot, nakakabili at nakaka-afford 'no, ng mga mamahaling mga singsing, mamahaling mga bags, at iba-iba pang mga luxury items 'no, 'yan mga kaibigan. So, bakit gano'n 'no? So, ang tanong po ng bayan, ano po ang nangyari? Bakit po gano'n na ang kanyang asawa na si Heart Evangelista ay nakakabili ng iba-ibang mga paintings, mga kaibigan, na talaga namang cost of ano, hundreds, thousands of, dollars mga kaibigan 'no. Napakamahal talaga, mga luxurious talaga 'no. Tapos meron pa siyang Paraiba diamond 'no, na nagkakahalaga di umano ng kung susumahin ay nagkakahalaga daw ng 50 to 100 million. So, paano ang 18 million lamang na salin ni Chis Escudero ay naa-afford ang lahat ng ito, 'di ba? Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung ay karton, dating yung ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung ay karton, dating yung ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tanggap,
luga, luga.